Sinundo ba talaga ako? May gusto ako sabihin. Doon tayo sa gilid mag-usap. Itong kontrata. O sa sponsorship. Anong trip mo? Huwag mo sabihin. Dadagdag ka na naman. Nag-close sa kontratang yan. Kuya, simula ngayon, malaya ka na. Sisi, hindi ko masyadong guess ang ibig mo sabihin. Ang ibig ko sabihin, maghiwalay na tayo. Sisi, hindi ba't pareho tayo ng nararamdaman para sa isa't isa? Akala ko. Akala mo ano? Alam ko na. Alam ko na hindi talaga nalugi ang kumpanya nyo, Guyo. Kung peke ang balita pagkalugi nyo, ibig sabihin, ginamit mo lang din ako. Hanggang dito na lang tayo. Walang samaan ng loob. Sisi, sorry, inamin ko. Or sa pagkalugi, niloko talaga kita. Pero ginawa ko yun dahil… Wag na. Huwag ba nang ituloy, niloko mo ako. Sakto lang ang niloko mo ako, tabla na tayo. Sisi. Gusto mong malaman kung ano yung pagluloko ko sa'yo? Sige, sasabihin ko. Bilang mortal kong kaaway, ang totoo, hindi naman talaga kita nagustuhan. Yung pakikipagrelasyon ko sa'yo, lahat ng yun, ginawa ko lang para makaganti kay Lingxing eh. Sisi, alam ko sinasabi mo lang yun dahil galit ka. Huwag ka namang ganyan. Bahala ka kung ayaw mo maniwala, basta ang alam ko, tapos na tayo. Hello? Pwede ba kita makausap? Bakit di ka pumasok? Hindi na, alis din ako agad pagkatapos ito. Nakipaghiwalay na ako kay Guyo. Ayos lang yan. Mukhang nakapag-desisyon ka na talaga. Nasaan na yung sinasabi mong ebidensya? Hindi ko pwedeng ibigay sa'yo ngayon. Huwag ka mag-alala, hindi ko naman kailangang umasa sa isang bata katulad mo. Alam mo naman siguro na malapit na kaming mag-divorce ni Lenzengo. Kapag tapos na hatian ng ari-arian, ibibigay ko sa iyo ang ebidensya. Siguraduhin mong paninindigan mo. Ganito na lang, para mapakita ko sa iyo seryoso ako, bibigyan kita ng isang libreng impormasyon. Naalala ko noon, parang muntik ka ng malason sa kasambahan niyong tama. Anong gusto mo sabihin? Yung kasambahan na yun pagkatapos ng insidente pinilaya siya agad. Hanggang ngayon di na siya nakita. Paano ko sabihin ko na alam ko na kung saan siya sa probinsya nila? Anak, babalik ka na ba dito? Si Linshi. Tiyak kasama ni Shishi, ikaw talaga? Paano mo naisip na iwan siya sa likod? Shishi? Hindi mo ba kami naasahan? Taliyo, good morning po. Hindi naman. Tuloy kayo. Anong sadya niyo rito? Napaaga ata kayo. Sabi ni Shinge, mula nang dumating kayo, di pa raw kayo nadadalaw. Kaya dinala ko siya rito. Anong nangyari kay Guyo? Siya? Baka… Guyo, alam kong tungkol sa hiwalayan niyo ni Linshi. Sinabi ko na sa'yo noon pa, si Linshi, nakipagrelasyon lang sa'yo para gumante. Galit na galit siya sa'yo. Imposibleng toong minahal ka niya. Ako lang, ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kung babalik ka lang sa akin. Linshi, kahit wala na si Linshi, hindi pa rin kita magugustuhan.
Hindi ako naniniwala. Shishi, gising na. Sisi. Ay, may inuman mamayang gabi kasama mga girls sa Macaraw, sabi nila. Ay nako, Shishi. Ayoko, ikaw na lang pumunta. Grabe ka. Alam ko naman nakaka-break up mo lang kaya down na down ka. Sige na, isang inom lang. Halika na, mamaya magpapatawa ako ng 2 gwapong model. Promise after nun makakalimutan mo si Guyo. Ayoko. Eh di wag. Kung ayaw mo, akin na lang yung 2 model, ha? Uy, Fei, nasaan na si Linshi? Pati siya sumama. Mahilig siya sa ganitong party, di ba? Huwag mo nang banggitin. Nabasted si girl. Umiiyak sa bahay. Bastard? Akala ko ba sila pa ni Guyo? Baka siya ang iniwan. Hoy, huwag kang ganyan ha. Ang totoo niyan, si Shishi ang nakapag-break up kay Guyo. Aba naman, huwag mo na siya ipagtanggol. Galing ako sa kabila. Nakita ko si Guyo at si Shingi. Mukhang si Linshi ang talagang nag-ghost. Grabe. Ngayon mo nabanggit, naalala ko tuloy. Ilang araw lang nakalipas may nakita ako picture. Akala ko guni-guni ko lang. Tingnan niyo to oh. Hindi ba sila ni Guyo at Linshi? Totoo ba yan? Kapal, nagloko pa talaga. Pupuntahan ko siya ngayon. Guyo. Guyo, lasing ka na. Uwi na tayo, ihati na kita. Okay lang. Oo. Umuwi na tayo. Naghihintay pa si Sisi sa bahay. Uuwi na tayo. Sige, ihati na kita. Ay! Kayong dalawa. Perfect match talaga kayo, parehang basura. Kadiri kayo, walang hiya, walang dignidad. Suming Frey. Nasaan si Sisi? Anong pakialam mo? Ginamit mo yung fake bankruptcy para paikutin si Shishi. Ngayon gusto niya ibigay sa'yo lahat ng pera niya. Masaya ka na ha? Dahil sa'yo, yung perang bigay ni Tita Ye, bibigyan niya na rin. Oh, tignan mo na lang to. Kilala ka ni Shishi, pero nabulog siya sa'yo. Kuya. Sundan mo pa ako. Baka matikom talaga ako sa'yo. Ano bang gusto mo mangyari? Sisi, pwede ka ba umuwi saglit? May gusto silang sabihin nila Lola at Papa. Bukas na lang natin pag-usapan. Hello po, tinatawagan niyo pong numero ay matagal nang hindi makontak. Pakitry na lang po ulit mamaya. Mr. Gu, may bagong development. O sa investigasyon kay Miss Ling. Nasa si Ayo? Umalis na kaninang umaga. Kagabi, nabanggit na naman ni Mayfeng yung kasuduan sa kasal nila Chingy at Ayo. Sabi niya, kung naghiwalay na sila ni Shishi, ibig sabihin hindi na talaga sila para sa isa't isa. Wala na rin silang tadhana sa isa't isa. Mas mabuti pa siguro kung si Shingy na lang ang pinakasal natin sa anak natin, kilala natin siya. Huwag mo sabihin pumapayag ka. Ano ka ba? Siyempre hindi. Kahit gaano pa kami ka-close ni Mayfeng,
Hindi pwedeng hindi ko i-consider ang nararamdaman ng anak natin. Obvious naman na mas gusto niya talaga si Shinli. Ay, buti naman at malino sa'yo yan. Akala ko kung saan ka pupunta eh. Pero sa totoo lang, yung batang yan, hindi naman nagmamadaling siyuin ng nobya. Kung saan-saan pa nagpupunta. Gusto ba niyang ako pa yung mag-ayos ng relasyon nila? Ay, nako. Sino ba naman kasi makakaalam? Kanina pang umaga yan si Lindsay, may dalang travel bag, malamang. Nagpunta para magpalamig. Sige na, bakit mo ako pinatawag? Anong kailangan mo? Bumalik na si Tita Shu mo. Alam mo ba? Gusto raw niya akong hiwalayan. Ang sabi ng lola mo, bago pa mangyari yun, transfer mo muna ang pangalan mo sa ilang assets ng Lin Group. Wow! Baka bumabaliktad na ang mundo. Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi na isa lang akong anak sa labas at wala akong karapatang magmana? Maliban sa panggastos, hindi na pwedeng tumanggap ang kahit ano sa Lin. Ay, mainit lang ang ulo ng tatay mo noon. Huwag mo nang seryosohin yan. Kahit pa, dugo mo pa rin ang nasa Lin family. Kung may papamana, mas mabuting sa'yo mapunta kaysa sa iba. Kahit di ka pa marunong mag-manage, parte ng asset mo hahatiin sa tamang panahon. Pero dahan-dahan pa rin yun. Centralized pa rin. Bibigyan kita ng regular na hati sa kita. Sige na nga. Gets ka na. So pumapayag ka na? Ginamit niyo lang ako para sa palabas niyo. Habang may ibang balak pa sa likod. Sa totoo lang, talagang bukal sa loob niyo ang binibigyan ninyo. Hindi na sana ako pinabalik pa. Wala naman palang saysa ito pagpunta ko. Sishi, naiintindihan lang ng lola na medyo mabigat ito para sa'yo. Pero alam mo rin naman, hirap na ang Lin Group bago pa tayo umusad dahil sa Shishan Project. Kung sa Shu Meifeng, makukuha ang kalahati ng asset natin, sigurado babagsak na ulit ang Lin Group. Ni si Lola hindi na rin alam ang gagawin ko. Lola, ayos lang ako. Simula pagkabata. Dahil sa'yo kaya ako nakaligtas at lumaki, kaya kahit gaanong kaliit ng tulong, handa akong tumulong. Basta ikaw. Salamat talaga, mabait kang bata. Paalis na muna ako ah. Sige. Ma, sigurado ka bang tama ang ginagawa natin? Huwag ka mag-alala. Kahit matigas ang ulo ni Lindsay, nakikinig pa rin niya sa akin. At kung mapapansin mo rin naman, sa mga nakaraang taon, wala naman siyang interes sa yaman ng Lin family. Hindi siya ganun kaambisyosa. Walang magiging problema. Pero si Shu Meifeng, narinig kong nalaman na niya na nakuha ng Lin Group ang lupain ng Shishan para sa resort development project. Bigla siyang bumalik na parang desperada na gusto makipag-divorce at makuha ang ari-arian. Grabe ang kapal na mukha. Buti na lang nandiyan ka, Mama. Hindi namin nahayaan na makuha niya ang gusto niya. Hindi ko inakala ang yaya pala ang nagtago sa probinsya malapit sa Kyoto. Nasa ilalim talaga ng ilaw ang dilim. Huwag ka mag-alala, babalik ako mamayang gabi. Hello po, pwede po bang... Tumigil ka dyan! Hindi ako yon. Wala akong alam sa nangyari. Pakiusap, patawarin mo ko, ayoko makulong. Bakit ka tumatakbo? Hindi naman kita huhulihin. Hindi ako naniniwala dyan. Kayo talagang mga tagalungsot, ang dami niyong palusot. Miss, tungkol sa paglalagay ko ng gamot sa inyo, napilitan lang po talaga ako. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko. Pero sana bigyan mo ako ng 2 taon pa. Pag napaalis na ako ng biyanan ko, ako na mismo ang susuko sa polis. Shulay, ikaw ba yan anak? Parang may naririnig akong boses sa ibang tao. Ma! May 2 turista lang po. Humihingi ng tubig sa atin. Wala po itong kaso. Pahinga na lang po kayo sa loob. Noon kasi, nakareceive ako ng tawag sa mga biyanan ko. Biglang nadulas at bumagsak pang malaman ko hindi na makakalakad. Ako nadala ng kahinaan. Tinanggap ko ang pera nila. Nilagyan ko ng gamot at pagkain mo. Sabi na doktor, yung biyanan ko, 2 taon na lang daw itatagal ang katawan niya.
Nakikiusap ako, maawa ka. Medyan ba pa ako ng 2 taon? 2 taon lang. Pangako ko. Kausan loob ako magpapakulong. Sino nagbayad sa'yo? Eto, hindi ko rin alam kung sino talaga. Pero, may iniwan akong ebidensya. Sandali lang, kukunin ko saglit ha. Hintayin mo. Ma'am, ito lahat ng hawak ko. Ang natatandaan ko, yung lalaking kasama nila, matangkad at payat. Dinala nila ako sa bangko para kunin ang pera. Tapos, binigay nila sa akin ang boteng ito. Ilagay ko sa pagkain mo. Tapos, konti lang naman. Mga patak-patak lang. Kung hindi ko yan ginawa, baka patay na ako ngayon. Ma'am, ako... Ito ang sulat kamay ni Linzengo. Ang mga ito, kumpiskahin ko bilang ebidensya. At ikaw naman. Sana to pa rin mang sinabi mo. Salamat po, ma'am. Salamat. Salamat po. Ito ulit ang sinabi niya. Hindi ko pa tinatanong. Bakit ka nandito? Di ba nga sinabi ko sa'yo, tutulungan kitang ibisigan ang nangyari. Wala na tayong connection ngayon. Hindi mo na kailangan pakialaman ng buhay ko. Pero gusto ko pa rin. Sino bang may gusto sa'yo? Pasensya na, tungkol sa bankruptcy, niloko kita. Pero, ginamit ko lang yung kunwaring pagbagsak para mawala yung buwitre sa kumpanya. Pero hindi ko inaasahan na makikita pa ulit kita. Ikaw, na matagal ko nang iniisip, biglang humarap sa akin. Paano ko mapipigilan ang sarili ko? Kaya kahit yung setup natin, yung pagiging sponsor, pumayag ka rin. Masaya ka ngayon? Parang panhalong dating mo. Hindi naman sa ganun, masaya lang ako na may chance na ako lumapit para sa'yo, para sa akin. Sa pag-ibig. Wide lang, pride na pride. Sino din tawag mo kasawa? Tisi, napag-isip-isip ko. Actually, maganda rin siguro na matapos yung setup natin. Pwede mo ba ako bigyan ng chance na ligawan kita ng totohanan? Pag-isipan ko muna. Uulitin ko lang, wala na tayong relasyon. Uuwi na ako ng bahay namin. At hindi ka pwede sumunod, kaya umalis ka na. Wala na pero-pero. Umuwi ka na sa bahay. At isa pa, yung kotse ko, ibalik mo na sa akin. Kundi bibigwasan kita. Sisi, nakabalik ka na. Sisi, nakabalik ka na. Pumunta ako dito para tumigil ka na. Alam ko na kung anong gusto mo sabihin pero wag mo nang ituloy. Ang masasabi ko lang, bumaba ka na ngayon din. Sishi, di ba naman ngayon, ayaw mo na rin akong pakinggan? Ni kaunting paliwanag ayaw mo. Hindi naman ganon, gusto ko lang na alam ng tita. Ngayong araw, hindi na muna kita istorbohin. Uy, di ka pa umaalis? Kung nandiyan ka, hintayin mo ng mama mo. Kabababa lang niya. Baka, medyo nasaktan siya. Pakalmahin mo muna. Sige. Ma! Ma! Ma. Ayun. Anong ginagawa mo rito? Kayo ni Sishi. Ayos na ulit? Hindi pa. Pero, pumayag siyang ligawan ko ulit siya. Ayos yan. Gaw lang ayaw. Kung nagawa mo noon, magagawa mo ngayon. Kaya mo ulit ngayon. Naniniwala ako sa'yo. Mababalik mo rin si Sishi. Pero hanggang ngayon. Pero hindi ko alam. Ano ba talagang sinabi sa kanya ni Mayfeng? Bigla na lang siya nakipaghiwalay sa'yo. Nagulat talaga ako noon. Kung alam ko lang. Hindi ko na sana pinayagan na mag-usap na lang sila. Pero huwag ka mag-alala. Tungkol kay Mayfeng, yung plano niyang engagement kay Lin Xingwei, tinatanggihan ko na yan. Si Tita Shu naman, hindi rin naman siya yung tipong basta-basta na lang mangkulit. Ngayon hindi na siya pinayagan. Malamang next time hindi na rin niya babanggitin. Ay, oo nga pala ma. Yung nanay ni Sisi, naalala niyo pa ba siya? Yung nanay ni Sisi? Ang tinutukoy mo ba ay yung artistang si Yewan? Oo.
Sobrang ganda nun. Syempre naman, hindi ko makakalimutan. Pero hindi rin kami naging close. Pero alam mo, si Mayfeng kapag lasing, ilang beses na siyang nabanggit. Sabi niya, kaawa-awa raw yung babae. Isipin mo naman, pakabata pa nun tapos biglang namatay? Hindi ba't nakakaawa talaga? Pero bakit mo naman biglang naitanong? May sinabi ba si Chichi sa'yo? Wala naman. Pero ngayon mo nabanggit, naalala ko tuloy. Nung huli naming trip ni Papa mo sa abroad, parang may nakita kaming dating manager niya. Parang siya talaga yun. Ito pala ang pinagkaablahan mo nitong mga araw. Oo. Titingnan ko rin ito. Doon sa cheque na yan. Ang sulat kamay ay kay Lin Zenggo. Kahit hindi siya yung nagbayad, sigurado akong may kinalaman rin siya. At itong boteng ito, ito mismo, ang ginamit sa kasambahay noon para lasunin ako. Tagal ko nang hinala yan. Pero huwag ka mag-alala. Hahanapan ko to ng ebidensya. Tungkol sa pag-utos ni Zenggo sa pagpatay, hindi na siya makakatakas doon. Bakit ka natatawa? Sige nga, kamusta naman kayong dalawa? Ano kamusta? Ano, tinatago mo pa? Sa mood mong pagbago-bago ngayon? Kabatin man kayo no? Hindi ah. Ang iniisip ko lang, bigyan pa siya ng isa pang chance. Okay, sige na nga. Hindi raw. Pero sa totoo lang sa tingin ko, yang si Lin Xing siguradong maluloka na naman. Ilang araw lang yan kung ano-anong drama ginagawa kay Goyo. Akala niya hiwalay na kayo, kaya dikit ng dikit siya ngayon. Pero ayan, mabibigo na naman siya sa huli. Drama kay Goyo? Ilang araw nang nakaraan, may kumalat na picture na nakabuhal siya kay Goyo parang prinsesa. Halos napaniwala ako. Pero syempre matalino ako, chinek ko yung CCTV. Doon ko lang nalaman, scripted lang pala lahat. Don't worry. Sa mga susunod na araw, wala na siyang time para sa mga kalokohan. Bakit naman? Malalaman mo rin yan soon. Sa ngayon, siguro lalo siyang balisa. Dahil alam niyang may plano kung kunin ang mana niya. Hindi pwede! Hindi ako papayag! Bakit kailangan ibigay yung bahagi kay Linshi? Daddy, hindi ba ikaw mismo ang nagsabi na lahat ng pag-aari ay para sa akin? Jingye, kalma ka lang muna. Pasamantalang hakbang lang to sa lahat. Yung ibibigay kay Linshi, ibabalik din niya sa ating balang araw. Hindi naman tanga si Linshi. Lahat ng ibibigay sa kanya, hindi niya yun isusole. Basta ang punto ko, ayoko. Ano ka ba? Sa mama mo ba ipapamana ang lahat? Ako na ang kakausap ni mama. Hihilingin ko na huwag siya makipag-divorce. Kung mahal ka talaga ng mama mo, di noon pa lang, hindi ka niya iniwan para mag-abroad at ngayon bumalik siya. At ang sadya niya, makipaghiwalay sa papa mo. May divorce papers na, nasa bahay ang notice. Sa tingin mo ba, kaya mo siyang baguhin? Ako, desidido na akong ibigay kay Linshi ang parte niya sa mana. Kahit pa hindi na natin sin mabawi. Please, nasa apelyedo Lin pa rin yun. Bukas ipatago na lahat. Kontakin mo ang abogado. Umpisa na natin hatian sa hari-harian. Sige po. Eto, tikman mo to. Masarap. Ayos kung ganun. Dahan-dahan ka lang dyan. Alis na ako. Hindi ka pa kakain? Biglang may kailangan si Kasuin. Sige. Ingat sa pagmamaneho. Okay. Ganito kalit mo pa ako pinatawag. Ibigay mo na ngayon ang ebidensya. Pakipag-ugnayan sa akin si Lin Zenggo. Bukas daw pupunta kami sa Lin family para hatian ang ari-arian. Alam ko na, may bahagi ng yaman na ililipat sa pangalan mo. Ngayon, kung kusa mong isusuko ang mana mo, ibibigay ko kaagad sa'yo ang ebidensya. Basta gumawa lang tayo ng kasulatan tungkol doon. Ba't ka naman gagawin yan? 7 taon ako naghintay. Kahit ilang araw pa, hintayin ko muna kayong maghiwalay. Pero alam mo rin siguro, na si Lee Zonggu wala talagang balak na ibigay sa'yo ang ari-arian. Bakit ka sumali sa gulo ng pamilyang to? Nangako na kasi ako. Huwag mong sabihin dahil lang noong bata ka, pinrotektahan ka niya at ng mama mo. Kaya gusto mong suklian ng utang na loob? Napaka-cute mo talaga. Akala mo talaga yung matandang lola na yun mabait at maalaga? Yun ang tingin mo? Siya ang pinakamapanira sa buong pamilya din. Ang ibig mo sabihin, naalala mo ba? Nung paalis ka noon sa bahay ni Lin? Halos malason ka pa ng kasambahay. Paano ko sabihin kong
may posibilidad na si Lola Lynn ang may pakananon. Maniniwala ka ba? Hindi totoo yan. Na-trace ko pa na si Lynn Zenggo ang may pakana. Wala siyang dahilan para patayin ako. Kahit matanda na siya, ano ngayon? Masama pa rin yan. Yung mga ginawa mo, hindi basta-basta mabubura. Mukhang hindi mo talaga tatanggapin yung alok ko ngayong araw. Pero sige lang, aabangan ko na lang yung araw na matuklasan mo ang totoo. Sisi! Sisi! Late na, bakit nasa labas ka pa? May nangyari ba? Wala naman. Kaso, yung akala mo sigurado ka na, tapos biglang mababasag. Minsan talaga, napapaisip ka kung tama ba talaga. Kuya, sa tingin mo, posible ba na ang isang taong kilala mo ng dekada na, biglang sinungaling pala? Alam mo na pala? Ano? Ilang araw na nakaraan, may natuklasan akong bago tungkol sa dati na manager ng mama mo. Pinahanap ko agad siya. May nakuha ba kayong impormasyon? Pagbalik niya, ito ang dinala niya sa akin. 3 records ito. Yung una, mismong manager, ang nagsalita tungkol sa malisyosong balita tungkol kay mama mo. Si Lynn Zenggo raw ang nag-utos sa kanya. Nasiraan at i-frame up si mama mo. Yung isa pa, si Lola mo mismo ang kumuusap sa kanya. Pinilit si mama na ipalaglag ka. Kaya, akala ko ang inosente tunay na inosente. Pero totoo nga ba yun? Akala ko mabait yung iba. Pero sila pala ang masasama. Sisi, may mga taong sobrang galing magkunwaring totoo. Pero kahit gaano kagaling ang pagiging peke, hindi yun totoo. At ang tunay, kahit magbukang peke, mabubunyag pa rin. At hindi nyo kasalanan yun. Ay, oo nga pala. Bukas, babalik muna ako sa bahay ng Lynn. Pwede bang hingin ng tulong mo? Kahit wala na tayong kontrata, kasi ikaw ang humiling, lagi akong papayag. Matandang Lynn, Chairman Lynn, alam niyo po ba kung kailan darating ang natitirang 2 party? Tatawagan para ulit sila. Sabi ng mama ko, ayaw na raw niyang tumagal pa dito sa pamilya. Ayusin na lang daw natin mula lahat sa internal problem. Pero, magdadala raw siya ng tao para suriin ang mga ari-arian na paghahatian. Yung para sa kanya, gusto niya raw eksakto 50% lahat. Lahat ng assets. Ang kapal naman ng mukha niya. Sa dami ng taon, nasa ibang bansa siya at walang paalam. Tapos ngayon, bumapapil na siya. Asawa. Walang hiya talaga. Gusto pa niyang kunin lahat ng kalahati ng shares ng Lynn Group. Akala ba yan na naginip siya? Walang hiya talaga. Gusto pa niya makuha ang 50% ng Lynn Group. Akala niyo pa naginip to? Mr. Lynn, huwag muna kayo magalit. Ang hatian ng mga assets, siyempre, kailangan nakabase sa mga ebidensya. Hindi pwedeng basta na lang ibigay sa kanyang 50%. Tama si Attorney Gao. Kumpleto na ang lahat. Ikaw na bahala sa proseso. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Lynn. Zenggo, naipala mo na ba kay Shishi ang tukol dito? Oo naman. Sigurado ako nakikinig siya. At alam niya yun. Walang utang na loob na bata. Ganito kabigat ang problema sa pamilya. Wala mo ng pakiat. Pa, sabi ko na sa'yo dati pa, wala talagang paki si Linshi. Pamilya natin. Pero kay Lola, umaasa pa rin na darating siya. Sa totoo lang, para lang siya palamuti. Kung pagbabasa ng pagkatao, malabong may abogado pang darating. Simula ngayon, pagdating niya, paasay na lang natin siya. Ma, sa tingin ko, may punta si Chinye. Baka pwedeng... Pwedeng ano? Kilimutan ako? Wala ka talagang karapatang magmana ng kahit ano sa Lin family. Anak ka talaga sa labas. Ano pa akala mo sa sarili mo? Ganun ba? Sige, aalis na ako. Shinye, si Shishi, kapatid mo. Shishi, nandito ka na. Lahat kami naghihintay. Halika na, umupo ka rito. Linshi, ayos na napag-usapan natin lahat ng para sa'yo. Ay inaayos na ng abogado. Siya na ang bahalang magkasikaso. Pipirma ka na lang. Oo, tama yon. Shishi, ikaw si Shinye. Pareho kayong nasa pamilyang Lin. Kami ng papa mo. Hindi namin kakampihan ng isa sa inyo. Eh kung ganon, ilang porsyento mapupunta sa akin? Ilang porsyento kay Lin Shinye? Uulitin ko. Ano ang parte ko? At ano ang parte ni Linshi? Kung talagang patas kayo, edi dapat hindi mas maliit ang sa akin. Para maging fair ang lahat. Kapal naman ang mukha mo.
Anak ka lang sa labas. Kumpara sa akin na legal na anak. Makinig ka. Lahat tayo alam ang totoo. Kung di dahil sa mama ko, sino ka ba? Tinge! Wala namang kailangang itago pa, di ba? Gusto niyong mangyari ay bawasan ang parte ni Shumefeng. Alam ko niyan. Kung magpapanggap kayo na patas, kailangan niyo naman ng acting. Lesyon niya. Sa pagkakaalam ko, mabait naman ang mama mo sa'yo. Alam mong, si Lin Zenggo talaga ang niloko kayo ng nanay mo. Pero tumutulong ka pa rin para kay Lin Zenggo para lokohin siya. Ang galing mong anak, sobra. Ano ba alam mo? Sa totoo lang, kayong mag-ina ang may problema. Sinabi ko sa'yo, bastusin mo ulit ang mama ko. Sampal ulit ang abot mo. Ikaw, kung hindi ka na rin dadadala, handa akong ulitin yan sa'yo. Shishi, pasensya ka na kay Xingye. Hindi lang talaga marunong magsalita. Shishi, tingnan mo. Lahat ng ito, para talaga sa'yo. Anong tingin mo? Ayos naman. Miss Nishi, wala po kayong issue. Pakipilamahan na lang po yung kasunduan. Shishi, ikaw. Hello, Miss Ling. Ako po ang abogadong pinadala ni Mr. Gu. Pasensya na po, na-traffic ako. Medyo natagalan. Okay lang, kararating ko lang din. Saktong dating mo. Shishi. At siya pala, ako po ang personal abogado ni Miss Lin. Ako po ang bahalang humawak sa lahat, kung sa hatian ng ari-arian. Ano mang concern niyo, lumapit lang po kayo sa akin. Shishi, ano ibig mong sabihin? Nagkasundo na tayo, di ba? Lola, hindi po ba pwedeng magbago ang isip ko? Lahat tayo, pwedeng magbago ang isip, tama? Attorney Zhang, wala na akong ibang hiling, pero lahat ng nararapat para sa akin. Kahit isa, ayoko mabawas. Sige po. Teka lang. Lahat ng laman nito ay mga ari-ari ang nakuha ko mula sa'yo at kay Lin Zenggo. Lola, wala na akong utang sa'yo. Ni isa. Walang galang, sobrang kapal ng mukha! Ma, sabi ko na nga ba si Lindsay na yan, wala talagang kainatnan, hindi dapat umasa magbago pa siya. Ito mo yung ugali niyang yun, gusto niyang lamunin ng pamilya natin. Tama na nga yan. Nandito na tayo eh. Wala nang silbi ang pagdadaldalan. Sa wakas hiwalay na kami. Congrats sa'yo. Congratulations din sa'yo. Naipasa ko na sa'yo yung files. Bahala ka na kung anong gusto mo. Desisyon mo na yan. Ma, yung babaeng si Iwan, nangingi ng 1 milyon sa akin. Sabi niya, kung hindi ko sila ipadadala ni Lindsay sa abroad, isasampal niya ako sa publiko. Yung kaso ng paggagahasa mo sa kanya noon? Salamat sa'yo. Kahit hindi natuloy yung kasunduan natin, nalulungkot pa rin ako para kay Yewan. Simulat sa pool, naawa talaga ako sa kanya. Kaso lang, dahil kay Xingye. Sa totoo lang noon, gusto ko talagang isama si Xingye. Pero kahit anong pilit ko, ayaw niya umalis. Wala na akong nagawa. Siguro naman, alam mo na rin yung totoo. Yung recording, inedit ko yun. Tawarin mo ako. Alam mo namang ina rin kasi ako. Pero huwag ka mag-alala, sa pag-alis ko ng bansa, isasama ko na siya. Hindi ko na siya hayaang guluhin pa kay ni Guyo. Oo, sa totoo lang po, okay lang naman po sa akin. Okay lang. Alam ko naman, yung breakup niya ni Guyo noon, totoo yun. Ang masasabi ko lang, wala talagang swerte si Xingye. Sige na, tahan mo na siya. Kanina ka pa hinihintay dun, no? Nakuha na lahat? Tara na, hatid na kita sa presinto. Alam ko naman, kanina mo pa ito gusto matapos eh. Oh, kamusta? Kompleto na ebidensya, yung pulis. Handa na umaresto. Gusto mo sumama? Hi. Alam mo ba, yung perang ginamit kasi noon, nakuha ko na pabalik. Tapos pati yung pera mo, kinuha ko na rin at binigay sa yung family. Ngayon,
paano yan? Anong gagawin ko? Ano palagay mo? Feeling ko talaga, wala na akong ibang choice, kundi iaalay ang sarili ko. Ma! Ayoko umalis sa bansa. Kahit anong sabihin mo, nihanda ko ng lahat. Kaya sumama ka na sa akin. Hindi. Ayos naman ako dito sa kumpanya. Marami pa akong kailangang asikasuhin at siguyo rin. Breaking news. Muling nagbukas ang Go Group ng bagong kumpanya. Inanunsyo ito. Pinakilala si Guya bilang bagong chairman. At inanunsyo rin na engaged na sa kanyang fiancé na si Linshi. Engaged na sila Guya at Linshi? Oh, hindi. Babalikan ko siya. Hindi yan totoo. Kailangan ko kausapin ng harapan. Hanggang ngayon, bakit ka pa rin nagpapaloko? Si Guyo mula nagsimula, hindi ka naman talaga minahal. At ikaw naman, akala mo ba pagbalik mo ikaw pa rin ang senyorita ng Lin family? Tandaan mo, wala na ang Lin family. Ayon sa ulat, si Lin Zenggo pati ang ina niya ay sinumbong dahil sa kasong pagpatay. Kabilang dito ang rape at kasong paglaso sa babae. Lahat ng ito ay kanilang krimen. Nahuli na sila ng pulis. Kasalukuyan na nililitis ang kaso. Isipin mo lahat ng ginawa nila. Paano pati ikaw? Hulihin na pulis. Gusto mo ba talaga umabot sa ganun? Ma, kasama na ako sa'yo. Umalis na tayo ngayon. Ma, si Lin Zenggo at si Madam Lin, pareho nang nakasuhan sa ilalim ng batas. Sa wakas na ipaghiganti niling kita. Ngayon mama, nasa payapa ka na. Wala ka nang dapat alalahanin. Ma, si Guyo po ito. Dinala ko siya dito para ipakilala sa inyo. Hindi niyo na po kailangang mag-alala. Magiging masaya na po ako. Tayi, makakaasa po kayo. Aalagaan ko si Sisi. Simula ngayon, pati yung magmamahal ninyo, ako na rin ang magbibigay. Pag-ibig at pag-aaruga.